Sa mga tech vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat mga ka-viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So bago tayo mag-umpisa, i-shoutout muna natin yung ating mga kaibigan, ano? Unahin natin yung isang ating kadikit na napakatagal lang sumusuporta sa atin at ito, hindi pa rin bumibitaw, no? So shoutout sa iyo, sir, Nukes Digitech Channel. Okay, napakahusay at napakagaling nito sa computer tsaka sa mga cellphone, both hardware and software. So napakagaling nito. At isa pang kaibigan natin, taga Siargao Island. Ito naman ang kanyang trabaho ay both white lines and brown lines. Okay? Shout out sa iyo, Mr. Dulfi Digitech. At itong susunod natin, ito'y matagal ko nang kadikit kaso nawala bigla at nagulat na lang ako nung mag-pop out yung kanyang hitsura doon sa YT, ano. Nakita ko at nabigla ako dahil nung makita ko yung bahay niya ay parang lumiit yata. Kaya nung tinanong ko siya kung bakit, sabi niya ninakaw daw yung kanyang phone kaya hindi na niya mabuksan yung kanyang channel. So, yung nangyari sa kanya, parehong-pareho sa nangyari doon kay Basic Bob. So, shoutout sa iyo, Basic Bob, nung mawala din yung phone ni Basic Bob. Kaya ito nangyari sa kanya, kay Electrogen, gumawa na lang siya ng bagong bahay. Kaya ito, nag-uumpisa pa lang siya ngayon, ano? So, shoutout sa iyo, Electrogen Tech Channel. At ito naman si Ridwan Electronics ay taga dito lang din, taga Bandang Bisaya. Maliit pa rin yung kanyang bahay, so kailangan pa rin natin ng kailangan pa rin natin siyang tulungan para lumago at lumaki yung kanyang channel. Pati na rin to si Jubit Tech PH. Baguhan lang din, isang bagong content creator. Pwedeng bisitahin natin para sa mga para sa mga non-electronics viewer natin. Dito sa mga nabanggit natin, pwede nyo bisitahin yung kanyang mga bahay. Malay nyo kung meron kayong mga kailangan sa tungkol sa electronics or sa mga white lines, hindi natin alam, baka mamaya magkapit bahay lang kayo. So kung may mga problema kayo, so meron kayong malalapitan na malapit lang sa inyo. Okay, so ulitin natin. Shout out kay Nukes Digitech Channel, kay Dolphy Digitech, kay Electrogen Tech Channel, kay Ridwan Electronics at kay Juvit Tech PH. So ito na. Ito yung natin. So kung napanood nyo yung nakarang upload natin na meron tayong USB port na hininangan natin ng maliit na wire, So dito nang galing yon. Hininangan natin ng wire yon dahil nga ang problema nitong port na to dito, ayan, na nakalagay dito ay natanggal dito, natanggal yon. Ito yun, ito, natanggal to. Siguro sa kadidiin nung gumagamit, natanggal to. At nung matanggal to, yung mga pattern para sa mga non-electronics, ito yung tinatawag na pattern or tracings. Ayan. Ito. So yung yung kung saan nakakabit yung ating USB port, ayan dito, natanggal yon. Kaya kung makita nyo yung mga nakaraang upload natin tungkol dito ay yung mga maayos pa ay doon pa rin natin hinihinang. Kaya hindi gaano tayong masyadong natatagalan. So dito sa kaso na to, kailangan natin hinangan ng mahabang wire extension para doon natin ikabit kung saan yung mga karugtong na napuputol. Okay? Hinahanap natin, tinanggal natin itong chips kung saan yung linya na nawawala. So sa mga ganitong klase naman kasi napakasimple lang 5 yung kanyang terminal, pero yung gagamitin natin at ginagamit natin dito usually ay yung number 1 tsaka number 5 lang kasi hindi naman to, itong USB port na to, hindi naman to ginagamit sa computer na kailangang may data papasok or palabas. Okay?
Kaya dalawa lang yung hininang natin, yung pin number 1 tsaka yung pin number 5. Ayan. So hindi na natin pinakita kung paano natin kinabit dahil nga napakarami na nating ewan ko, nakatatlong content na yata tayo. Doon natin pinapakita kung paano yung technique, yung kung paano yung mabilis at tamang pagkabit para hindi tabingi yung pagkabit ng port natin. Okay? Pero ang mas pinakamainam doon, kung maghihinang ka at hindi na gaanong stable yung kamay mo, mas mainam at mas maayos kung gagamit ka ng soldering flux. Yun yung maayos. Pero yung pinapakita natin doon ng mga natin, paghihinang ay mismong mano-mano at hindi tayo gumagamit ng soldering flux. Makalumang paraan. Ika nga yung ginagamit natin. Kaya hindi na lang natin pinapakita, no? So, pwede nyo panoorin yung mga nakarang video natin para may idea kayo kung paano yung tamang pagkabit at mabilis na pagkabit na hindi kayo gaanong mahihirapan. Ayan, so ito na, oh. Nagsintong-sintro na yung pagkakasa natin. Okay? Ayan, kung nakikita nyo. Sentrong-sentro na. Ayan siya. Okay, subukan natin. Try nating kabitan, ano? So, yun. Ayan. Okay, ayan, umiilaw na, oh. Ayan siya. Okay, so tanggalin natin. Ayan. Okay, so gumagana na. So, ang dahilan nito, kasi natanggal yung kanyang battery. Siguro parang nalaglag yung speaker. Nalaglag yung speaker at natanggal yung battery. Pagkatanggal ng battery, natanggal yan dito. Ayan, natanggal yan, nabunot. Kaya siguro, nagtataka yung may-ari kung bakit hindi na gumagana. Saksak siya ng saksak. Kung sino yung gumagamit, saksak ng saksak hanggang sa, ayan, nabasag yung loob. Okay? Tapos nalaglag to doon. Yun yung nangyayari. So, shout out nga pala sa sa may-ari nito. Shout out kay Mr. GC Kataros, kasama ko sa church. Sa kanya to. Ayan. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, no? So, maraming salamat sa mga laging sumusubaybay sa channel natin. At sa mga susunod na araw ay babalik na naman tayo doon sa nanay ko at panibagong upload na naman yung mga gagawin natin. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless at bye-bye.